So magandang umaga po sa inyong lahat. At good morning. Yan, pakitapik naman yung katabi ninyo. Sabihin mo, good morning. I am blessed that you're here today. Yan. Okay. Naalala ko, no, dati, no, nung ako yung, minsan, nakaupo dyan, tapos minsan, di maganda yung gising mo, no? Tapos uutusan ka nung preacher. Batiin mo, sabihin mo na lang, yan. Again, magandang umaga po sa ating lahat and sa lahat po ng mga nanonood online. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Depende po sa kung anong oras nyo papanoorin to. Sa lahat po ng nandito for the first time, we welcome you. And hopefully, makasama po namin kayo sa ating bagong series. At subaybayan po natin. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia. I'm an associate pastor and a member of preaching committee dito po sa Word International Ministries, Alabang. So makikita nga po natin, we are in our new series entitled Counter Culture. Counter Culture. Yan. Katatapos lang po ng ating past series. Ano po ba yung naging series natin noong nakaraan? Mental health. Mental. Sayo ni tita. Mental. Ayan, counterculture. Ano po ba ang counterculture? Ngayon po kasi marami po tayong mga nangyayari no, sa paligid natin. And a lot of the churches nowadays ay gumagawa sila ng mga kanilang approaches on how to reach the world. Ang nagiging problem lang po natin is the church is more of nandun sila sa nagre-react. No? Ito yung ginagawa ng isang church, ito yung ginagawa ng isang church, baka pwede natin gawin to. Pero hindi natin naiintindihan ano yung purpose behind kung bakit nila ginagawa yon. And sa atin, dahil nakikita na natin yung mga bagong nangyayari sa paligid natin, and ang tendency ng isang Kristiyano or ng Christian leaders is to react doon sa mga situations nowadays. Pero ang pinakamaganda po natin gawin is instead of being reactive on how we should approach yung ating mga nire-reach out, ang pinaka-importante po sa atin is to go back to the Word and lead the charge. Diba? Na tayo, kahit ito nangyayari sa mundo, basta clear sa akin kung ano yung sinasabi ng Diyos on how we should behave, how we should do things, ito yung dapat natin gagawin. So kaya po ito counterculture is, ito po kasi ang magiging, for this coming weeks po, ang pag-uusapan po natin is how we should behave. Kung ano po yung mga beliefs na kailangan nating baguhin in order for us to change our behavior. So, this will be a set of paradigm shifts, no? Yung pag-uusapan po natin. And ngayon po, maganda po yung magiging topic natin. Yun po yung isa po sa mga magiging anchor ng ating mga succeeding topics. Pero bago po tayo pumunta sa ating topics, maglalaro lang po muna tayo. Okay ba yun? Okay, pero unlike si Jet, wala akong pa-cash prize. Okay? Para lang po clear ang expectations natin. So, maglalaro po tayo ng game na this or that. Sino nakakaalam nitong this or that? Nakapaglaro na ba kayo niyan? This or that. Isa to sa mga magagandang gawin, no? Na mga activities. Pag tayo ay merong mga kausap, no? O kaya may coffee shop tayo, gusto natin makilala yung isang tao. Isa to sa mga activities na ginagawa natin. Yung this or that. So ngayon, gagawin po natin, magkakaroon po tayo ng konting this or that. Okay ba? Wala pong maling sagot. Pwede nyo lakasan para makilala kayo ng katabi nyo. Ay, ganun pala siya. Okay. Ready na ba tayo? Okay. So, kung magkakaroon kayo ng bahay, city life ba gusto nyo o nature? Ay, talaga? Wow. Sino nagsabing city life? Kasi puro nature eh. May konti, no? Kasama ako sa city life. Hindi ako nakakatulog pag tahimik. Kailangan maingay. No? Parang mas kaya ko mag-concentrate sa maingay kaysa sa tahimik. Pero maganda rin naman yan. No? Wala pong maling sagot. Again, walang maling sagot. Pero maganda nga rin naman minsan yung nature, no? Pagka nakaka-stress na. Di ba? Tahimik muna. Sarap. Pag walang kuryente, walang tubig. Oo. Di ba? Parang nature feels. Next! Ayan. Kung pipili kayo ng partner, anong mas gusto nyo? May sense of humor o may lalim? Okay, ito laging naririnig kong sumasagot sa sa this or that, both. Bawal nga both eh. 'Di ba? Wala sa choices yung both. Okay.
This or that. Kung mamimili kayo ng isa, humor or depth, malalim o nakakatawa? Wow! Grabe. Ano yun? Oo, hindi. Meron talagang mga tao na both meron. No? Blessed sila. O, humor or depth. Mas maraming humor. No? Siyempre nga naman, di ba? Ang maganda, yung ako marami akong kilala, no? Hindi pa nagsasalita, nakakatawa na. Di ba? Pagkagising mo sa umaga, yun yung katabi mo. Nakakatawa. Humor or depth. Next, ito, musically inclined o athletic. Yan, gusto ko lang guluhin yung mga OC dyan na hindi pantay yung picture. Sinadya ko yan. Oh, musically inclined o athletic? None! None! Yun ang first ko marinig, none. Okay, none. Ito madalas, no? Parehas kasi yan nasa limelight. Di ba? Parehas yan nasa limelight. Yung mga basketball player. Pero ako, based on my experience, mas kilala ng mga tao yung mga artist sa music kaysa yung mga basketball athletes. Tama ba? Okay. Ito, pinakamatindi, huli. Bad breath or body odor? Ha? Ano? Oh. 'Di ba? Yung wife ko tinanong ko, anong mas gusto mo? Bad breath ako, may putok ako. Sabi niya may bad breath ka na lang kasi pagka ang dami nun. Dami nung body odor. O 'di ba? Madalas tayo not just in this game, no? Pero lagi tayong pumupunta dun sa dichotomy in life. Lagi nating mahilig tayong ipaglaban, no? Ipag-away yung mga bagay-bagay. And even si Jesus, no? Meron din siyang set ng this or that. Alam niyo po ba 'yon? Okay? Si Jesus po, meron din siyang this or that. So, ito, Matthew 6:24. Isa sa pinaka narorong context na passage. Sabi diyan sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. O, di ba? Minsan nagagamit yan pagka yung mga mini-mentor natin o yung mga nililid natin, yung mga mini-mentor natin or yung mga nililid natin naaabala sa love life. Tapos sasabihin natin, you cannot serve two masters. Mali pong konteksto yon. Kasi ang context po nito, nung sinasabi po itong passage na to is, sabi, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Jesus Christ, nung tinuturo niya to, he was moving from a general concept to a specific concept. Diba? Sa OIA natin, pinag-aaralan natin yan. The move from general to specific. He becomes specific by saying, you cannot serve both God and money. Kasi you will be devoted to the other and you will despise the other. Diba? Nakikita natin yan. Diba? Sa ministry. Yung ministry, wala namang bayad dyan eh. Diba? Siyempre, mas importante, mas magiging devoted tayo doon sa mas may bayad sa atin, di ba? Si God ba pinapasweldo tayo? Hindi. Sa work tayo. Okay? De, joke lang. Ayan. Baka makakat to, tapos ipopost nyo sa TikTok. Oh, you cannot serve both God and money. Next, Matthew 10:37. Ito. Marami tayong naririnig na passage, di ba, na laging sinasabi, your family is your first ministry. Wala po yun sa Bible. No? Kung babasahin natin lahat ng mga passages na si Jesus is nagdi-discuss on how to follow Him, laging ang hinihingi ni Jesus Christ is radical obedience. Sabi ko, saan ang galing yung your family is your first ministry? Nasa 1 Timothy po yun, pero hindi po yun yung sinasabi doon. Ang sinasabi doon, kung tayo po ay magiging leader ng church, kailangan siguraduhin natin na maayos yung pamilya natin. Yun po yun. Pero wala pong sinasabi doon na yung pinapagawa ni Lord ang magiging secondary. No? So ang sinasabi dito, sabi ni Jesus dito, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Sabi ko, grabe. Tapos meron pa yan, di ba? I am like a sword na para i-divide yung families. Yun yung sinasabi ni Jesus. Pero kasi,
Jesus Christ, ginagamit lang siya ng figure of speech na gusto niya maging extreme para malaman niya, nagpe-paint siya ng line kung kanino ka ba loyal. Pero sino bang Diyos? Ang pag inuna mo siya ng buong puso, ang mapapabayaan mo yung pamilya mo. Ako wala akong kilalang ganun. Na binigay niya lahat, pinabayaan niya lahat, na kay God lang siya. Tapos naging pabayaan niya yung pamilya niya. Meron po tayong mga nakilalang ganun. And I've heard stories na puro ministry yung ginawa, pero sa bahay, pabaya. Meron tayong mga ganyan story, no? Pero hindi po yun loyal kay Lord. Loyal po siya sa ministry. Okay ba yun? Okay? So, marami po tayong mga this or that. And ang mahilig ang mga tao yung gumawa ng mga dichotomy. O, dapat, kung ganito, yung laging dapat may magkaaway. No? Pero meron po tayong minsan, no? And konting time lang yun, at isa po yun sa mga pag-uusapan natin ngayon, na ang hinihingi sa atin ni Jesus ay hindi lang dalawa, ay hindi lang isa, kundi dalawa. Alam nyo ba kung ano yan? Shuttlecock. Tama. Okay. Yan po ay salt and light. Every time po ako nakakarinig ng preaching about this, madalas po ang napipreach is laging isa lang. Diba? One-sided lang. Sabi nga ni Pastor Mer, madalas yung mga naririnig din niya na preaching about this passage is naglilin lang dun sa isa. Sa salt lang. O kaya sa light lang. Pero for this specific passage, kung babasahin po natin yung ano niya, yung, ano bang tawag niya in layman's term? Yung outline niya, no? Yung thought niya doon sa gospel kung kailan siya tinuturo ni Jesus, nasa isang thought po sila. That we are called to be salt and light of the world. So babasahin po natin, manggagaling po ang passage natin sa book of Matthew. And alam na po natin kung sino ang nagsulat niyan dahil napag-aralan po natin yan nung nakaraan. Sino po ba yung mga nandito nung nag-topic tayo about kay Matthew? Wala, ako lang. Ako lang yung andito nun. Online preaching yun. Okay, so sa book of Matthew, kilala natin ang author niyan ay si Matthew, the apostle. At syempre, ang audience niya, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay, basahin po natin yung naka-underline. 1, 2, 3, go! Sinabi po dito, si Matthew, nagsulat siya to educate the people, Jewish Christians. At hindi po yun natapos, yung audience na natatapos na, gusto ko ipakilala si Christ sa inyo, na siya yung Messiah. Then okay na tayong lahat masaya na happily ever after. No. Ang sinasabi dito, Matthew wrote this passage para ipaalam, di ba? Ang target audience niya ay yung mga Jewish Christians dahil meron silang gagawin. So lahat po ng binabasa pala natin sa Bible, gaya po nung naging preaching ko po nung nakaraan, if we stay accepted lang dito sa church, nandito lang tayo para ma-accept tayo ng Diyos, ma-accept tayo ng mga tao, at makareceive lang po tayo ng love, then the church has failed its mission. Kasi ang goal po ng church ay hindi po lang magmahal. Di ba? Hindi lang po goal ng church ang mahalin tayo. Hindi po goal ng church na ma-feel natin love tayo, nag-grow tayo. Pag hindi ko na-feel na love ako at hindi ko na na-feel na nag-grow ako, kailangan ko nang umalis. Dahil ang goal po ng church ay what? To be like Christ. Kailangan tayo maging katulad ni Kristo. At dahil meron tayong mission dito, hindi po tayo nakikinig dito ng mga sermon para lang po tayo umupo. Nandito tayo, nakikinig tayo ng sermon dahil meron tayong mission na kailangan gawin. At kailangan malaman po natin na clear yun from the beginning. Kaya po ang aim po ng book of Matthew is, number 1, dalawa po yan. First is to prove that Jesus was the awaited Messiah from the line of David. That Jesus is the King. And makikita po natin yun sa Matthew chapter 1. Diba? Napag-usapan po natin yan sa genealogy. And second is to prove that Jesus was the greater Moses. Kasi bago po dumating si Jesus, ang parang lodi ng mga Hudyo ay si Moses. And kilala po natin si Moses na meron siyang sinulat or kinompile na 5 libro. Tama? Ito yung Genetics to Revolutions. No? Genesis to Deuteronomy.
Yan. Yung iba, no, nakikinig, galing talaga ni okay. O, huwag nyo lang pakinggan lahat na sinasabi ko. Kailangan ika-counter check nyo. Minsan naglalagay po ako ng mga mali. Hindi, joke lang. Ayan. So, kaya nung sinulat po to ni Matthew, ang galing din po ng pagkakasulat niya, dinivide din niya po yung book niya ng 5. No? Dinivide niya po yung sa 5 discourses of the book of Matthew. And yan po yun. Sermon on the Mount, the Mission Discourse, the Parabolic Discourse, yan po yung puro parables ni Jesus, the Discourse on the Church, the Discourse on End Times. Lahat po kasi yan, yung mission, parables, church, end times, pati yung mga teachings, lahat po yan, prophesied po yan in the Old Testament. This is Matthew's way of saying na ito yung hinihintay nating Messiah. At ironically, ginawa niya yung 5 to counter Moses' Torah. 'Di ba? So ang pag-uusapan po natin for today ay yung number 1, yung Sermon on the Mount. Clear po sa atin kung ano yung goal ng Matthew. Ang goal po ni Matthew is to paint that Jesus is the King. At lahat ng King ay merong galing talaga, naaalala nyo pa. At kung merong kingdom, kailangan meron po yung set of rules. Kasi naiiba ang kingdom with each other dahil sa kanilang code of morality. Tama po ba? Kaya ang prayer, di ba ni Jesus, let your kingdom come. Dahil ang kasunod nun, His will be done. Nangyayari po ang will ng isang hari pag merong lordship, pag merong kingship. So ang point lang po natin dito, if we claim that we are believers of Christ, kailangan yung way of doing things natin is nakaangkop doon sa kanyang lordship. Wala po tayo dito kung matagal ng Kristiyano, matagal na nagsaserve sa ministry, hindi po yun ang basihan. Ang basihan po ng Christianity natin is yung lordship ni Christ over us. How well are we doing the mandate? Gaano kaingay yung buhay natin, kung gaano kaingay si Kristo sa buhay natin. Kaya ang babasahin po natin na passage would be coming from Matthew chapter 3. Basahin po natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go! It is no longer good for anything except this. Trample under. Okay, ako naman po magbabasa. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Basahin po ninyo. 1, 2, 3, go. Okay, ako na po. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. 4 na verses lang po to. Ang babasahin natin at aaralin natin for this 40 minutes. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Thank you, Lord God, for the gift of praise and worship. Thank you, Lord God, for encountering us. And thank you for the people who are here. Lord, right now, we just pray that you open our eyes, our hearts, and help us, Lord God, receive yung word mo clearly and incorporate it in our lives. Lord, be with us today. And itago mo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Thank you, Lord God, for your grace, for your love, for your faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ngayon, ang gagawin po natin is iisa-isahin po natin yun. Okay? So magsa-start po tayo sa verse 22. Sabi dyan, you are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. No? Ito po yung time na madalas po kasi isa sa mga nagiging problems natin in reading the Bible, hindi po natin na-distinguish kung yung passage doon is figurative or literal. Isa po sa magiging example natin is yung 6-day creation. Marami pong mga tao ang nagsasabi, it's not a literal 6-day creation. No? It is a figure of speech daw. Sa totoo daw, 1,000 years daw yon. May mga ganong ano. Pero ang point dito,
kailangan po kasi natin maintindihan kung ano yung rules of interpretation ng passage ng genre na yon. Kasi kung hindi, anything goes. So yung 3 days pala, si Jesus bago nag-rise up, 3,000 years pala yon. 'Di ba? Pagka ganun po tayo mag-interpret ng Bible, depende sa kung ano, at hindi natin ini-incorporate yung rules of interpretation doon sa kanilang genre, magiging anything goes. So ang point lang po natin dito is, meron pong mga times, no, na kailangan natin maintindihan sa genre nila kung ano ba to, nagiging figure of speech ba to o nagiging literal. And for this time po, si Jesus Christ, nung nagtuturo po siya nito sa Mount of Olives, very important ang sinasabi niya dito is His being figurative, no? Sinabi dito, you are the salt of the earth. And in order for us to have an accurate application or an accurate obedience of how we become salt, kailangan natin maintindihan kung ano yung context nila. Kasi kung magiging literal lang tayo, ang magiging gagawin natin is magpapakapawis lang tayo. 'Di ba? Tapos, alat? Yes. 'Di ba? So, paano ba yung salt? Sinabi dito, you are the salt of the earth. But, yan, contrast na. If salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? Eto, sino po ang gumagamit ng asin sa pagluluto nila? Sa kamay. Nakakita na ba kayo ng asin na pagtikim nyo? Walang alat Ha? Oo, nagkaroon po ako, alam nyo po, naalala ko lang, no, yung bagong, ang dami na po kasing version ng mga asin ngayon. Ang dami na. No, yung first time lumabas yung iodized salt, no, tanda ko na talaga. Nung first time lumabas yung iodized salt, dati puro rock salt pa lang. Yung first time lumabas na iodized salt, nilagay ko po siya sa kape. Akala ko asukal Pero never po ako naka-encounter ng asin na pag ganun ko, walang lasa. Diba? Walang lasa. Pero bakit po sinasabi dito, paano pagka yung salt has lost its taste? Kung titingnan po natin yung time na sinabi po to ni Jesus, wala pa pong iodized salt noon. Noong time po na sinasabi to ni Jesus, ang context po nila kung ano yung salt is yung ancient sea salt. Yung mga ancient sea salt po yan, ay kinukuha po nila yan sa shore, sa dagat, and meron po yung properties, no? Kung bakit sila nagiging maalat. And merong mga asin po, sa mga ancient sea salt, meron pong mga mas maalat kaysa sa iba. Depende po sa number of impurities. Meron pong specific amount of impurity ang isang asin na pag lumagpas siya na doon sa percentage ng impurity na yon, nawawala na siya ng saltiness. At ano ang silbi ng asin na walang alat? Para lang siyang libag na puti. Di ba? Wala na siyang silbi. So in the same way, parang sinasabi lang po dito ni Jesus, in order for you to make an impact, it is vital for us to understand na kailangan natin makip yung ating purity. Dahil meron certain impurity na magdiderail sa atin at pag dumating tayo dun sa point na yun, yun yung tinatawag nating point of no return. Maraming mga tao na hinarden na ni God yung heart. Not hinarden by birth. Hinarden siya through conditions. Dahil meron silang mga decisions, inputs na hinayaan nila magpatuloy sa buhay nila na kahit na anong word of God pa ang dumating sa kanila, wala na. Yan yung sinasabi dyan na, how shall its saltiness be restored? It is a rhetorical question. Wala na. 'Di ba? Kasi nga, pumupunta sila doon sa point ng no return. Pero, ang point po dito, kailangan alam natin na in order for us to make an impact in the kingdom of God, kailangan bantayan natin yung walk natin. Kailangan bantayan natin yung influences natin. Dahil pupunta tayo sa certain amount of impurities na mawawala tayo. Now, anong tatanong sa akin, di ba? So, gaano ka-impure? Di ba? Gaano ka-impure dapat para maging impure? Hindi na po natin concern yun. No? Na kailangan, ganitong dami lang pala ng kasalanan. Bakit? Pag nalaman pa natin yung ganon, ano gagawin po natin? Sasagarin. We will maximize temptation without sinning. Di ba? Ayan, di ba? Paboritong libro yan ng mga kakilala ko, no? Yung talagang, saan ba yung
yung sagad? Saan yung kasalanan? Kasalanan ba to? Di ba? So ito, hindi pa, yung doon naglalaro, anong ibig sabihin nun? Pag naglalaro tayo sa percentage, may kasalanan ba yung ganito? Kasalanan pa ba yung ganyan? Gaano ako kalayo pwedeng pumunta dito nang hindi ako nagkakasala? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi tayo masaya kay Lord. Di ba? Kasi pag masaya ka kay Lord, wala ka ng kahit 1%. Di ba? Ayoko niyan. Masaya ako dito eh. Nangyayari lang naman yung percentages pag di tayo masaya kay Lord. At wala akong kakilala lang nakilala si Lord ng malalim. Di ba? Na hindi siya magugustuhan. So the fact na minsan kung pumupunta man tayo na hindi natin nagugustuhan siguro si Lord is because nandun tayo sa point na hindi pa natin ano nangyari? Yan, hindi pa natin hindi pa natin napupuntahan yung depth na yon. Okay? So, saan tayo? Ayan. Ayan. Okay. So, sabi, it is no longer good for anything. Pagka nawala na po tayo, pumunta na po tayo dun sa point na yung impurities natin humigit na. Mawawala na tayo ng impact. And mahirap na po yun maibalik. And sabi dun sa verse 14, no, hindi po nag-change ng topic si Jesus dyan. Sinasabi niya, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nakita niyo po, salt of the earth, tapos light of the world. Wala kayong napansin? Meron ba silang commonality? Yung salt, pati yung sa light, yung naka-underline. Yung isa, salt of the alabang. Yung isa, light of the world. Tinutulungan ko na kayo. Anong commonality nila? Okay, earth and world, no? Parehas po yan ang scope. Hindi po sinasabi dito, you are called to be salt of Win-alabang. Hindi po dito sinasabi, you are called to be light of Win-alabang. Hindi po tayo kinocall to be light of Muntinlupa. Ano po ang calling sa atin? To be light of the world. Pag hindi pa tayo kilala at hindi tayo nakaka-make ng impact at yung impact natin maliit pa, kulang pa. Sana abutan natin. No? Pero kasi minsan, pag hindi clear sa atin yung objectives natin, yung scope natin, yung vision natin, magiging kontento tayo at parang bumabagal tayo. Kaya ako everyday sabi ko, very important. Araw-araw nababawasan yung oras ko. Hindi ko pa nga nai-impact yung buong Pilipinas eh. Asia pa. Mundo pa. Lord, tulungan mo ko. Dahil clear yung scope. Mag-make ako ng impact sa earth. Mag-make ako ng impact sa world. Lord, alone, hindi ko yun kayang gawin. Pero through you, magagawa natin yun. And mapapakinggan po natin yan sa mga susunod na topics. Okay? Kaya huwag kayo pong aalis. So sinabi dyan, you are the light of the world, a city set on a hill cannot be hidden. Ang ibig po sinabi ng cannot dyan, ay hindi po yan a matter of ability na hindi nila kayang takpan. No? Hindi po. Ang point po dyan is, napakamangmang naman ng tao na magsasabi na, nak, buksan mo nga yung ilaw. Pagbukas ng ilaw, takpan mo. Bukas mo yung ilaw, tas takpan mo, liwanag eh. Kailangan madilim lang. Nag-ilaw pa tayo. No? So, dito, clear po yan. You are the light of the world. Bakit binubuksan ng ilaw? Para magbigay liwanag. Ang point po ng ilaw is para magbigay ng illumination, magbigay ng perspective, mas makakita tayo. Ang absence, pagka ang ilaw po ay tinakpan, hindi na siya ilaw.
Tama? So clear po dito, no? In order for us to really follow God, una, kailangan natin maging salt of the earth. Clear sa atin yung matter of convictions, inputs natin. And kailangan, we are seen, being seen. Makikita pa po natin yan moving forward. No? Sabi dito, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Pag brown out tayo, di ba? Nagpa-brown out pa ba? Ay, sa bagay, nagpa-brown out pa. No? Recently, nagpa-brown out pa. Tapos, isa lang yung kandila natin. Ang ginagawa natin, nilalagay natin yung ilaw doon sa lugar na kung saan makikita niya yung masasakop ng ilaw yung mas maraming places. Tama? Hindi tayo, kunyari, brown out, nagbukas ka ng kandila, tas itatago mo, hanapin nyo. Hindi, wala akong game na gano'n, na larong game na gano'n, ano? Kasi hindi po yun yung point. Ang point po ng ilaw is para siya i-display. Kahapon po, nag-talk po ako sa isang company, ang naging topic po namin is non-verbal communication. Isa po sa mga dinidiscuss namin sa non-verbal communication is 93% of what we are saying is non-verbal. Kaya importante yung pananamit natin and how we look. Sabi ko, lalo na sa Pilipinas. Di ba? Sa Pilipinas, ano po? May bias tayo dito. Di ba? Hindi magaling umarte, hindi magaling kumanta, pero pogi. Pakantayin, bigyan ng album yan. Di ba? Huling-huli sa CCTV camera, nagnakaw. Di ba? Tapos, nung nakita sa CCTV yung mukha, ang ganda. Ano sabi sa comments? Baka may pinagdadaanan lang. Diba? Pero pagka nakita, oily, ang mukha talaga magnanakaw. Diba? Yung kaibigan ko, nabangga, naalala ko, nabangga. Ingat nun sa kotse. Bilis ng pagpatakbo, nabangga yung kotse niya. Pam! Paglabas, galit na galit. Ano ba? Paglabas nung kotse, babae, ang ganda. Okay ka lang? Di ba? Napaka-bias natin, di ba? Sa Pilipinas, sobrang bias ng looks. Gina-judge, di ba? Di ba, naniniwala tayo sa kasabiang, do not judge a book, cover it. Di ba? Ay, hindi pala yun. Ano ba yun? Ano? Don't judge a book by its cover. Okay, yun, sorry. Okay. Di ba sabi, don't judge a book by its cover. However, ito po ang kailangan natin maintindihan. We will be judged by how we look. That's the reality of life. And sinasabi nga po dito, kung dito sa Pilipinas, we take notice. Diba? Yung visuals, yung appearance, kung ano yung attractive, ganun din po yun sa Bible. Light attracts. Naniniwala ba kayo na light is attractive? Ha? Oo. Sa mga hindi maniniwala, tanong nyo yung gamo-gamo. Talagang susulok. Talagang grabe, no? Minsan sabi ko, paano nakapasok yung gamo-gamo sa bahay? So malalaman mo lang pagka pinatay mo yung ilaw kung saan sila lumulusot. Light is attractive. And sinasabi dito sa Bible, be attractive enough to draw attention. So makikita po natin, no, if God or Jesus is calling us to be salt and light of the world, He is calling us to do two things. Naku, Pastor Paul, paano ba yung, paano ba ako magiging salt and light? Ano ba yung difference niyan? And paano ko malalaman kung ano yung specific applications niyan? Gusto nyo ba itanong yon? Okay, tama dahil nandito siya sa ituturo natin, no? So if God or Jesus is calling us to be salt and light of the world, He is calling us to be what? Living contrasts. Sabihin nyo, living contrasts. Contrast. Okay. Alam nyo pa kung ano ibig sabihin ng contrast? Opposite. Di ba? Paradox. Yan. Yung dalawang bagay na hindi sila magkapare, meron silang contradiction sa isa't isa. Yan po ang contrast. At kung hindi po natin na itatanong na ang salt and light ay two different contrast. Si Jesus po, nung nagsabi siya, hindi siya, okay, kailangan tayo maging salt and light. Tapos parang,
nung magsasabi siya, nung magpipreach siya, kailangan tayo maging, tapos nakita niya may asin dito, tapos umaga. Salt and light, hindi po ganun yun. Hula-hula, no? Chamba-chamba. Hindi po ganun yun. Makikita po natin ngayon kung gaano kalalim. Kung bakit ang pinili sa dinami-dami ng elements na pwedeng piliin ni Jesus. Bakit salt and light specifically? At bakit sa dinami-dami ng pwede niyang pagpartnerin is itong dalawan to. Ready na ba kayo? Next week yun. Hindi, joke lang ngayon yun. Okay. So, okay. Ang salt and light ay different po sila. May contrast po sila sa properties. No? Number one, okay, so makikita natin, light, it illuminates. Pinapaliwanag niya yung paligid. It pass warmth. Okay, when we say light, wag po nating tingnan yung fluorescent light. Ang titingnan po natin is yung light nung time ni Jesus. Diba? Nagbibigay siyang init. At ano pa? It attracts. Yun nga yung purpose ng lighthouse eh. Pag naliligaw ka, hanapin mo. And yung mga taong wala talagang makitang structure, anong nagiging guide nila? Yung between. Light. It is a guide. It attracts. Oh, madilim na. Oh, may ilaw dun. It attracts. Salt, on the other hand, it what? Preserves. Number two, what? It flavors. And what? It disinfects. Diba? Pinipreserve niya, piniflavor niya, disinfect. Makikita po natin yung benefit ng salt pati ng light. Magkaiba sila ng benefits. Now, if we're going to look at it figuratively, we Christians are called to be both attractive, illuminating, giving warmth, preserving, nagbibigay ng flavor. Yes. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang maraming flavors yan? Okay. Oo. Pastor, yung katabi ko mukhang durian eh. Okay. Amoy ay, yun ang tita. Anong mas masakit? Sige, disorder tayo. Mukha kang durian o amoy durian? Parehas pangit, no? Okay, salt, it also disinfects. Diba? Ang ganda niyan, no? Both yan, kailangan tayo, we preserve. We illuminate. We attract. We pass warmth. We disinfect. Ganda, no? Alam nyo po ba sa mga ibang cultures na walang toothbrush, alam nyo kung anong ginagamit nilang pangsipilyo? Asin. Diba? Yung iba nga, alam ko, ginagamit din yan pang deodorant eh. Kaya pala minsan yung mga iba kong mga mini-mentor, alat nila. Diba? Pagkatas ng basketball, alat bro. Ligo-ligo rin. Okay. So, next. Ayan. Diba? Proximity. Ano po yung proximity? Layo o lapit? Pag sinabi pong proximity, layo o lapit, ang light po, it's long distance. It operates in distance. Malayo siya, kita mo. Diba? Long range yung effect niya. Pwede mong ilawan ng flashlight. Diba? Ginagamit natin laser pointer. Yun po ang proximity effect ng light. Diba? It operates in distance, long range yung effect niya. On the other hand, salt, it operates in close range. Hindi ka pwedeng magluluto ka, andun yung niluluto mo. Diba? It operates in close range. Pangalawa, it takes effect through close contact. Ang ilaw, pwede mong ilawan kahit malayo. Hindi mo kailangan, wala dito nagpa-flashlight na, kunyari, ito yung iniilawan niya. May ganun ba mag-flashlight? Di ba ganun siya mag-flashlight, oh? Oh. Pag may hinahanap tayo, pwede siyang malayo. Pero ang salt, bawal siya malayo. Kailangan siya malapitan. In order for us to really take effect, kailangan nyo ng close contact. And we have to understand na merong two facets ang Christian ministry. Yung isa is, kailangan meron tayong long-range effect. Ano-ano yung how do we use our ministry para tayo ang maging long-range effect? Diba? Ngayon, social media, emails. The technology has made it easier
for us to have an impact, to make our ministry impactful, di ba? Gusto natin magkaroon ng impact. And kaya natin yun gawin kahit long range. Hindi lang tayo nagmi-minister sa pamilya natin. Nagmi-minister din tayo dun sa mga tao na malayo sa atin. And we are called to do that. Hindi lang pwede puro pang malapitan lang. And ginagamit natin yung social media. Sabi nga ni John Maxwell, no? Si John Maxwell is a best-selling author. Ang dami niyang books na bestseller. Don't you know that he is a Christian? At dati siyang pastor. And nililid niya, marami siyang Christian leaders na nililid. Ang isa sa mga sinabi niya, it is my responsibility to mentor the people who I have not yet, it is my responsibility to mentor the people who I haven't met. Ibig niya sabihin, kaya ko mag-mentor ng mga tao kahit hindi ko pa sa nila nakikilala dahil meron silang libro na nababasa. Kaya isa sa mga laging sinabi sa akin, put your content out there. Dati ayaw ko niyan. Naiinis ako dyan. Hindi ko generation yung, hello guys, dito ako, no? So, hindi ko, sorry pero nakokornihan ako sa ganun. Pero kailangan ko siyang gawin. Di ba? Kailangan ko siyang gawin. Di ba? Marami tayong nakikita, di ba? Naka-posing, no? Naka-picture, gano'n. The Lord is my shepherd. Di ba? Diba? Sabi ko, layo pero sige, glory to God. Okay? So, ang dami nating mga ways ngayon na pwede tayo makapag-impact ng malayuan sa mga tao. And at the same way, meron din po tayong mga ministry na kailangan close contact. Ito po yung mga counseling. Hindi lang po tayo pwedeng yung mga mini-mentor natin, puro mga influential people lang. Marami po nagsasabi sa akin, puro mga mini-mentor mo lang, mga sikat, mga influential people, mga kino-coach mo, mga ano. Sabi ko, hindi nyo lang alam. Hindi nyo alam. Marami akong mga ministry at na mas malalim yun. Alam yun ng mga tao na nakakilala sa akin na mas marami akong oras ng ganun. Yung hindi na alam. Kasi hindi mo pwedeng i-post. Diba? Pwede ko bang i-post na tara, picture tayo. Glory to God dahil na-redeem na siya sa ganitong struggle. Hindi pwede. Diba? And marami po akong mga mini-mentor. Kami ni Eunice na grabe yung mga pinagdaanan nila. Na minsan, pag nakikwento sila sa akin, hindi ko alam paano sumagot. Kasi sobrang layo. Meron kakilala kami na namolest siya ng naghahatid sa kanya sa service. Diba? Parang sabi ko, grabe. Ang dami po akong ganun. And in order for us to really do kung ano yung pinapagawa talaga ni God, isa sa mga kailangan nating i-accept is magkakaroon talaga tayo ng mga ganong ministry. Hindi lang tayo puro wide. Kailangan deep. And ako, doon ako humihingi ng tulong kay Lord. Hindi ako na humihingi ng tulong kay Lord na, paano ko kaya ma-reach out yung mga influential people? Mas madali yun. Ang mas mahirap for me is paano ko lalalim dito sa mga taong may mga struggles na hindi ako makarelate. Meron silang mga struggles na ako, hindi ko pa na-experience. Kaya sabi ko, i-experience ko nga muna din yung mga masasama para makarelate ako. Hindi pwedeng ganun. So, ang contrast po dito, nakikita natin sa una, sa proximity, yung light is long range, malayuan. Diba? Hindi lang siya sa close proximity, pero kaya din po natin ang malayuan. At the same time, kailangan din, kaya natin sang malaliman. Hindi po dito sinasabi ni Jesus, be a salt or light. Hindi po to this or that. Hindi dito sinasabi ni Jesus, mamili ka. Okay, you are the salt or the light of the earth. Sige, mas komportable ako sa limelight. Sa light ako, gano'n. O kaya, merong mga tao na magmi-ministry, kailangan mag-post-post ka. Hindi ako ganyan, humble lang ako. Di ba? Humble lang ako, yung magsalita. Hindi po gano'n. Ang command sa atin is to be both. At tandaan po natin, ang humility, wala yang kinalaman sa tahimik o madaldal. Marami mga expressive, di ba?
marami akong kilala, tahimik pero mayabang. Amen? Di ba? Yung glory to God, pero hambog. Di ba? Marami niyan. Di ba? Ang lagi ko pong sinasabi, wala yan sa daldal. Ang malalaman mo ang tao, kung mayabang siya o hindi, nagpapamentor ba yan? Nagpapaturo ba yan? Meron bang mga mentor yan sa buhay? Kaya ba niyan mag-adjust? Willing ba siya to learn? Pag kinorek siya, tumatanggap ba siya ng correction? Yun ang basis. Wala yan sa kumadaldal o sinasabi glory to God. Marami pa glory to God, pero ayaw paturo. Pag kinokorek mo, nagagalit. Ikaw nga eh. Oo na, sorry na. Sorry na, damdamin mo kasi eh. Alam mo yung, nagsusorry siya, pero ikaw pa rin mali. Diba? So maraming ganun. So yun ang way natin. So, we are called to be both. Hindi to multiple choice. Next nating contrast is, basahin natin ha. Ang question pala dito, are we making an impact? Kasi hindi pwedeng Kristiyano tayo tapos wala tayong ingay. Kailangan ang Kristiyano, ito sumisigaw tayo ng tahimik. Kaya nyo ba yon sumigaw ng pabulong? Diba? Pagka nakikita ko si Amber, sumisigaw ako ng pabulong. Ang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano is kailangan silently loud. Maingay. So, kailangan we have to make an impact. Sabihin natin, impact. Sabihin mo sa katabi mo, maging impacto ka. Ay, hindi. Hindi pala yun, no? We have to make an impact. Next, are we making contact where God placed us? Nagko-contribute ba tayo sa people? Di ba? Ako marami akong kakilala, di ba? Marami tayong kakilala. Ako mahilig akong mamato. So tamaan na lang kung sino tatamaan. Ministry daw, ang first ministry daw niya ay work. Yan. Ha? Ayoko na muna makapag-ministry yung mga pinapagawa ni Lord, no? Oo, kasi work naman, ministry din naman yan eh. So ang tanong, ilan na nakakilala kay Christ dahil sa'yo? Kaso ang problema, ginagawa ka pang excuse, di ba? O late ka na naman. Si Pastor Paul nga, late din eh. Ako yun yung nakakainis, no? Ikaw yung ginagawang excuse para magkamali siya. Naiinis ako sa ganun. Ano? So, minsan, pag sinasabi natin na, ministry din naman, pwede na akong wag mag-serve sa church. Pwede na akong wag ko nang gawin yung pinapagawa ni Lord. Kasi yung trabaho naman ministry. Ang ibig pong sabihin, madalas, pagka ganun, ay, tinatrabaho ko naman para magkaroon ako ng pera eh. Hindi po yun yung ministry. Ang ministry po sa work ay nakakakilala ang mga tao kay Lord sa work mo. Marami akong kilalang totoong ganun. Na wala sila talaga, yung ministry nila sa church, tawag mo dito, ushering lang, pero sa workplace nila, dami nilang nadala sa Lord. At mini-mentor nila. Yun ang legit. Diba? Pero kunyari, excuse lang yun, ministry din naman yung work, pero wala namang ginagawa din sa work. Wala yun. Okay? And again, ang question dito is not, do we believe in Jesus? Hindi yun yung goal. Hindi yun yung tinatanong dito. Ang tinatanong dito, si God ba ang Lord ng buhay natin? Siya ba ang nasusunod sa buhay natin? Kasi kung hindi, we are just attendees. Attendees, believers are different from followers. Clear? Okay, ang next po nating contrast. Ito pala. Sa Luke 16, 8-9. Ayan. Sino dito nakabasa na nung parable of the shrewd manager? Ayan, okay. Sa mga hindi nakakaalam, meron pong parable na shinare si Jesus, no? Merong nangloko na manager. Dahil tatanggalin na siya sa trabaho niya,
Ang ginawa niya ay yung mga may utang sa boss niya, siningil niya ng pera, tapos sabi niya, mas mababa na lang bayaran mo. Ganun ba? Oo, mas mababa na lang bayaran mo. Mas mababa na lang bayaran nyo, ha? Pero, wag niyo kong kakalimutan, ha? Oo, sige. Kasi alam niya, matatanggal na siya sa trabaho niya, eh. Yun, parable yun. Pagkatapos nun, sabi ni Jesus, ito yung sinabi ni Jesus, no? Sa verse 8, the master commended the dishonest manager for his shrewdness. Ha? Di ba ang parable, madalas yan, sino dyan si Jesus? Diba? Sino dyan si God? Sino dyan ako? Ako ba yung mga loloko? Di ba? Sabi, the master commended the dishonest manager for his shrewdness. Basahin natin yung sumunod. 1, 2, 3, go! Ayan. Anong sinasabi niya dyan? Yung shrewd manager, pag sinabi pong shrewd, tuso, no? Yung tuso na manager na yon, ginamit niya yung kung anong meron siyang impluensya at capacity para mapagbenepisyohan niya yung sarili niya. Ako, matatanggal na ako. Ano pa ba yung meron akong resources? Meron akong influence sa mga tao. Di ba? At alam ko yung mga utang nila. Ang gagawin ko, sisingilin ko sila, pero sisingilin ko na mas mababa para meron silang utang na loob sa akin. Para pag natanggal ako sa trabaho, pwede nila akong patuloyin sa bahay nila. Yun po yung story nun. So sinabi dyan ni Jesus, natutuwa ako doon sa tusong manager na yun. Bakit? Ang kasunod niya, for the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light. Ano po ibig sabihin yan? Sabi pala ni Jesus, manloko ko eh. Yun ba yun? Hindi po. Ang sinasabi, ang tao, willing siyang gawin lahat. Magiging desperado siya para sa sarili niyang kapakanan. Marami na akong nakitang grabe yung mga compromise na ginawa para lang talagang umangat. Maraming mga may tinapakan, wala nang morality. Basta ang point doon, kung sila, sabi ni Jesus, kaya nilang gawin yun para sa benepisyo ng kanilang pera at sarili nilang comfort. Bakit tayo na nasa Lord, wala tayo sa ganong point of desperation? Nasa atin yung truth. Bakit hindi tayo maging oportunista na katulad nila? Hindi tayo nagme-make ng impact, hindi natin ginagastos yung kumakailangan natin gamitin na resources. Diba? Yung iba, talagang pursigido mag-workout para gumanda yung content. Pero tayo, nasa Lord tayo. Di ba dapat yung gigil natin mas... Sabi ni Eunice nga sa akin, di ba? Nakikita ko yung mga, alam niyo yung mga children's video ngayon? Yung sila Blippi, sila Miss Rachel, yung hi! Yung mga ganon. Sabi sa akin ni Eunice, kaya mo yung gawin para sa pera? Sabi ko, mamubuhay na lang ako sa kariton bago ko yung gawin. So, hindi ko naman sinasabi na walang dignidad sila. No? Ang point ko dito, maraming mga tao na willing gawin kahit ano. Bakit tayo hindi? Yun ang sinasabi ni Jesus. Di ba dapat tayo yung mas desperado? Tayo dapat yung mas gigil? Yung mga content creator na Kristiyano ang dapat na maiingay. Yung content creator na mga Kristiyano, yung dapat magagaling. Sa industry po ng public speaking, professional speaking, nakita ko po kung sino yung mga top 10 professional speakers sa Pilipinas. Kilala niyo po kung sino yung top 10? Yung top 10 po na professional speakers and trainers sa Philippines, lahat sila Kristiyano. Habi ko, grabe. Iba yung perspective pag may Jesus ka, tas magaling ka. Iba. Kaya nakikita ko, tong mga mga mini-mentor nila, hindi na nila kailangan magsabi, uy, tara, share kita kay Jesus. Hindi. Tao lalapit. Anong ginagawa mo? Si Jesus kasi. Francis Kong, ang per hour niya, pag mag-speak siya, 6 digits per hour.
is a Christian discipler. So sinasabi dito, are we making an impact? Ang next nating contrast is visibility. 'Di ba? Ang light, it is high visibility. Kitang-kita. Ang salt, zero visibility. Nakikita ba natin? Nalalaman mo ba, uy, walang asin yung scrambled eggs? Nalalaman ba natin? Kung napadami yung asin mo dyan sa scrambled eggs, ha? Wala akong nakitang gano'n, no? Nung hinain, uy, ang dami ng asin yan. Hindi mo yun malalaman. Malalaman lang natin yun pag tinikman na natin. Di ba? So, ganun po yun. Ang light, very visible yan. Yung impact niyan, kita natin. So, yun yung contrast nila. Yung isa, visible. Yung isa, invisible. Ano pa po? Sorry, labo pala. Some parts of the Christian life should be visible, silently loud, with impact. So, example niyan, public speaking, social media post, vlogs. Pero meron din po tayong zero visibility. Ako na lang po magbabasa. We cannot see salt preserving a meat. Kaya ba natin makita na pine-preserve ng salt yung meat? Hindi. Cleansing a wound? Hindi. Flavoring a meat? Hindi. Because there are parts of the Christian ministry that you cannot make visible or public. And would only work invisibly. Marami po tayong mga ginagawang work sa Christian ministry na in order for us to really be effective, we have to communicate it invisibly or else we would destroy it. And the Lord is saying na, pagka tayo, nagbi-ministry tayo, tapos ang daldal natin, lahat ng mga kinakwento ng mga dinidisciple natin, pinagkakalat. Alam mo, si ano nga, ganyan eh. Pag-pray natin, tapos kinakalat natin, ang dami natin mga pinagsasabihan. Tapos sabihin, uy, ba't kinakwento mo lahat ng mga sinasabi? Bro, limelight kasi ako eh. Hindi kasi ako pang behind the scenes eh. Hindi. Sinasabi ni Jesus, parehas ka dapat ganun. Alam mo kung kailan lumugar. Alam mo kung kailan ka salt. Alam mo kung kailan ka light. Diba? Clear po dapat yun sa atin. So light, pag sinabi pong visibility, kita ba si Jesus sa iyo? Diba? Ako po, isang beses, noong time na parang mainit akong nagma-martial arts noon, yung halos araw-araw ako, meron akong, na sa kalsada, gabi na noon sa GMA. So, GMA Cavite. Dire-diretso ako, tapos biglang parang may motor na biglang kumat sa akin, tapos sila pagalit, no? Tapos biglang umandar na lang ako, hindi ko pinansin. Tapos, ang ginagawa ng motor, hinahabol ako. Dalawa sila. Hinahabol ako. Iniilawan ako. Ginawa ko, binagalan ko. Sabi ko, gusto nyo ng upakan, ha? Sige. Sabi, doon tayo sa madilim. Tapos bigla ako naalala. What if nakikipagsuntukan ako ron, tapos biglang may lumabas na video. Uy, si pastor yun. Nakikipagsuntukan. Galing mag-hook, oh. Woo! Galing mag-uppercut. Ganun ba sasabihin? Galing niya makipagsuntukan, oh. Ganyan ang footwork, oh. Di naman yun eh. Di ba? He punched like Jesus. Di ba? Hindi naman gaganon eh. So, may kasama ako nun na mini-mentor. Huwag mong bagalan. Sabi ko, hindi, mabagalan natin. Gusto nila eh. Tapos bigla yun, naalala ko yun. Thank God. So parang, pinalampas ko na lang. Tapos, nung gumanon siya, may sinasabi, hinayaan ko na lang. Diba? Kasi mas importante sa akin yun kesa makikita pa ako sa video. Nakikipagsuntukan ako ron. Diba? Pero pag walang video, pwede. Hindi, joke lang. Joke lang. Okay. So, kailangan visible po yun sa atin. Diba? Minsan, kamusta ba tayo sa trabaho? Kita ba si Jesus? Paano ba tayo, di ba? Sa basketball, pag natapos, ay, ito, uy, ano yun? Pastor, hindi, tangs yun. Ibang, ibang language. Di ba?
ang hirap eh. Pagka kailangan, in order for us to bring people to God, we walk the talk. Sabi nga yun sa 1 Peter chapter 3, di ba? Sabi doon, be prepared to give an answer to those who will ask. Mas effective ang witnessing pag yung tao yung nagtatanong. Kesa ikaw yung lumalapit na kumakain siya ng fishball, gusto mo marinig about Jesus? Mas effective po yung tao yung nagtatanong. Pero sabi doon sa 1 Peter chapter 3, di ba? Always be prepared to give an answer for the hope that you have. Diba? For anyone who asks. Yun ang key dun eh. Anyone who asks. Pero kung pumunta tayo sa verses previous nun, sinasabi dun, let Christ be Lord of your lives. Magtatanong lang yung tao, pag excellent tayo, pag maayos tayo, okay yung character natin, mabait tayo, grabe sinisigawan, hindi pumapalag oh. Mabait oh. Diba? Hindi siya nalilate. Laging excellent, di ba? Minsan, hindi siya, syempre, hindi laging perfect, di ba? Minsan, nagfe-fail siya. Pero, positive siya, nagbibigay siya ng magandang energy, minomotivate niya yung mga tao. Tapos, pagka merong mga nahihirapan, tinutulungan niya. Sabi ko, bakit ganun? Ito po true story. Nung last kong work, bago ako nagpunta na sa business, yung boss ko, nakahit kasi ako ng quota yung first quarter. Tapos yung second and third quarter, ang baba ng sales ko. Tapos nakita niya, dire-diretso ako, trabaho pa rin ako. Tapos nung fourth quarter, nakabawi ako. Sabi niya sa akin, ba't hindi ka nakawawala ng gigil? Ba't dire-diretso ka? Tapos, minsan may mga Christmas party, di ba? So, alam na natin dito, no? Pagka mga sales, tas Christmas party, may mga after party. Di ba? Yan, so, may mga, ano sila, ganito, pumasok sila sa party, isa sila, uuwi sila, dalawa sila. Mga ganon, okay? So ako, umuwi akong punta doon, tapos uuwi ako, isa lang din pa rin ako. Ako pa yung pinaka-pogi nun, ha? Hindi, joke lang. So sabi nung boss ko, sabi niya sa akin, nakita ko may iba sa'yo. Hindi ako lagi nakakakauta, ha? Meron ako mga buwan na nahirapan ako. Hindi ako nakatarget. Feeling ko napahiya ako. Pero sabi ng boss ko, after nung year na yun, sabi niya, may iba sa'yo. Ano yun, boss? Basta, kasi nakikita niya, hindi ka nagmumura. Aga mo lagi. Hindi ka nalilate. Pagka nasa labas ka, nagre-report ka sa akin, may itinerary, ikaw lang gumagawa niyo. Yung mga little things. Tapos sabi niya sa akin, ito ang hindi ko makakalimutan. Magpa-seminar tayo. Kung anong nalalaman mo, ituro mo sa team mo. Alam niyo kung anong tinuro ko? Guard your heart. Proverbs 4:23. Watch out for the inclinations of your heart because everything flows from it. Hindi nila alam na nasa Bible yun. Kasi sabi, mag-training ka. Siyempre, hindi ko pwedeng Bible kasi ito magandang quote na to. Tapos ino-IA ko sila nang hindi nila nalalaman. Di ba? So, yun ang point natin eh. Kailangan visible. Ang problem, hindi din tayo makapag-post sa Facebook. Di ba? Hindi tayo makapag-post ng mga godly sa mga story natin. Bakit? Sasabihin, banal! Masunog ka! Labas mo yung totoo. Di ba? Kasi nakikita nila yung totoo. So siguro, brothers and sisters, ngayon, this is a call. Kung hindi pa natin kayang magkaroon ng impact sa ganong way, baka meron tayong mga kailangan iayos in order for us to be that. No? Lahat tayo work in progress, even me. Pero ang point, if we will not start doing the little things right now, kailan pa? We have to be visible. In the same way, ang salt po is zero visibility. Hindi natin nakikita yung impact niya. Meron tayong mga ministry na kailangan i-honor natin yung confidentiality. Marami po akong mga kakilala na dati silang under ng D-group, na hindi na sila under ng D-group, ayaw nilang umaten kasi kinuwento sa iba yung mga nangyari sa kanila.
Tapos ang malungkot dun, hindi alam nung mentor na masama loob nung mentee. Meron akong client na hindi ko alam Christian pala siya, ganun din yung nangyari, hindi na siya nag-a-attend ng church. Sabi ko, bakit? Tapos nakwento niya yung mga nangyari, nag-break yung heart ko. It is a matter of confidentiality. So sa atin, wag nating pag-usapan sa chat, 'di ba? Yung mga confidential na i-open up po sa atin na minsan wag natin paringgan sila sa Facebook, 'di ba? Wag natin yung i-chat sa intercessor na chat group, 'di ba? Yung lahat po ng mga sinasabi sa atin, sinabi po 'yun sa atin kasi may trust sa atin yung tao. Pangalagaan natin 'yun. Okay, clear? So, very important, do we make our light visible? Dalawa po kasing klase ng ilaw. Yung isa, walang ilaw. Yung kahit pindutin mo, sira. Pundido. Diba? Meron naman, pagbukas mo, ang labo. Diba? Ang dilim pa din. So minsan, hindi tayo kumukonect kasi sa source, kaya wala tayong ilaw. Meron naman, malabo. Hindi masyadong maingay. At ito yung malupit. Yung patay sindi. Diba? Sabi ko, alam nyo ba na ang pinakamalungkot na buhay, hindi yung nagpapakasama. Ang pinakamalungkot na buhay, yung nagpapanggap na Kristiyano. Kasi hindi mo makuha yung fullness ng life na binibigay ni Lord, pero hindi mo rin ma-enjoy yung kasalanan. So, nandito ka lang. Magpakasama ka na. Kesa yung, Lord, gusto kong ganyan. Bakit siya nagkakagano? Lord, yung reklamador na Kristiyano. Diba? Yung mga Kristiyano na pag may nagkasala, gusto i-judge kasi gusto niya gawin yun, hindi niya magawa. Kasi hindi siya nag-enjoy kay God. Yun. Yun yung mas nakakatakot. So, kailangan malaman natin that we have to make our light visible. Next question is, do we value the invisible works of the Christian faith? Hindi lahat kailangan ipakita sa social media. Minsan, meron tayong mga tao na bibigyan natin na si Lord lang pati siya makakaalam. Diba? Kami po ni Eunice, marami kaming mga tinulungan, hindi na nila nalaman. Hanggang ngayon. Hindi tayo pwede yung magbibigay tayo ng tapos biglang pagkakuha niya, teka, bago mo smile ka. Stories nakalagay, blessed. Ha? Blessed to be a blessing. Diba? Tapos kunyari, tawagin mo yung asawa mo. Ano yun? May ginagawa yung asawa mo. Kunyari, nag-aalaga na. Hindi ka nito. Basta iwan mo muna yan. Tara, may pagpe-pray ako. Picturean mo kami. Diba? Hindi lagi kailangan pinopost. So, kailangan lang tayo maging intentional. Clear sa atin na we have to make kailangan natin malaman po. We are both salt and light. Pero kailangan alam natin kung kailan tayo salt, kung kailan tayo light. And it will not be an excuse na, hindi, pang ganito lang ako eh. Lahat tayo. Lahat tayo, we are called to be visible and at the same time invisible. Lahat tayo, we are called to be reaching great lengths and at the same time, close proximity. Hindi pwede na isa lang. Dito lang ako kasi mas komportable ako. Hindi ako magaling magsalita, mahiyain ako. Brothers and sisters, shy type din ako. Parang wala naniniwala. Okay. So, lahat po yan makagawa natin. Marami tayong mga tendencies, marami tayong mga tinatawag nating reflex, marami tayong mga ways of how we do things. Pero, iba po kasi pagkasama na si God sa picture. Impossible is nothing. According to your faith, it will be done. Kung yung same Holy Spirit na nag-work kay Jesus, sa mga apostles, sa mga Christian influencers, sa mga excellent people,
Yun din ang same Holy Spirit na mag-work sa atin. If we allow the Holy Spirit to take over. So, last verse, sabi dito, in the same way, let your light shine before others. Anong point? So that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Marami akong kakilala, gustong sumikat, kung ano-ano nang pinagsasali. Di ba? Sumali sa Big Brother, sumali sa ganito, hindi pa rin sumisikat. Tinanong ko siya, sabi, ano bang gagawin ko? Tapos ang dami ng ginawa sa mukha, no? Parang sabi ko, ano ba yung gusto mo? Wala lang, gusto ko sumikat. Bakit? Kasi pag ang kasikatan, ang kayamanan, ang influence, yun yung endpoint, madedepress tayo. Kasi pupunta tayo dun sa tuktok nun, tapos pagpunta natin sa tuktok nun, eto na yun. Maraming influential people, rich people, nung naabot na nila yung wala na mas mataas dito. Na-depress sila, nagpakamatay sila. If influence and riches is our final endpoint, baliwala. Pero if yung influence, yung financial capacity is just a means to an end, kailangan clear yun sa atin. Meron tayong vision, kailangan maabot ko yung mga pinakasikat, okay yan. Kasi alam ko yung mission ko, okay yan. Pero importante, core values. Pag puro lang tayo forward, pero wala tayong conviction, mawawala tayo. Kailangan alam mo kung hanggang saan lang yung fame. Hanggang saan lang yung pera. Kasi pag puro vision at walang conviction, yun yung nakakatakot. Let your light shine before others so that they may see your good works. Hindi natapos dun eh. Hindi natatapos dun eh. And give glory to your Father who is in heaven. Isa sa mga favorite quotes ko yung sinabi ni C.S. Lewis. Don't shine so that others can see you. Shine so that through you, others can see Him. Marami akong mga nagiging clients na parang dumadating na sila sa point na, kasi ako meron akong mga questions eh, what is your why? Yan, kasama po yan kasi sa coaching session namin. What is your why? Ako, kahit kinaniniwala ka kay Lord o hindi ka naniniwala sa Lord, tatanungin nila ako at pupunta talaga kami dahil dadaling ko talaga yung discussion doon at tatanong nila sa akin, ikaw ba coach, what is your why? Sabi ko, si Jesus, sobrang lalim sa akin. And gusto ko yung experience ko sa Kanya. Ma-share ko sa inyo. Kasi sayang eh. Pag mabubuhay ka dito, tapos hindi ka nagkaroon ng opportunity na makilala mo si Jesus the way I did. He changed my life. And I could not imagine my life without Him. Kung ano man yung mga ginagawa ko, kay coaching yan, kay training yan, kay talking yan, consulting yan, preaching yan, Jesus will always be the core of everything. And hindi ko to sinasabi dahil ang sarap pakinggan. Alam to ng mga pinakamalalapit na tao sa buhay ko. Do or die. Gusto ko kita nila yon. Malayuan, malapitan. They know. And you know. Malalaman nyo pag nagsasalita ako dito at hindi yun totoo sa buhay ko. Malalaman nyo yun. Influence in itself
is not the end point. Let's be excellent. Let's be better. Kung kinakailangan natin maging mataas yung financial capacity natin, magmukha tayong maganda, gumanda yung physique natin, gawin natin lahat yun. Lahat ng mga gusto ng tao, gusto nila ganito, ganyan, ganyan. Kailangan pogi, kailangan presentable, kailangan mayaman, kailangan matalino. Gawin mo lahat yun. Bakit? Kasi gusto mong dalhin yung tao na to, itong tao na to, itong tao na to. Pag nagtanong sila, paano ka pumunta dyan, masasabi natin, siya. Kasi paano tayo lalapitan kung hindi tayo conquerors in life? Kung hindi tayo excellent? Kung mukha tayong mangloloko? Kung hindi maayos yung pananamit natin? Kung hindi tayo maayos sa work ethic natin? Lagi tayo may utang? Shine so that through you, others may see Him. Diba? And ito pa lang po yung start ng series natin. And ang maganda, kung ito yung kinocommand sa atin ni Jesus, na in order for us to be part of His kingdom, of His lordship, these are the things we have to do. Then we do it. Bakit? Kasi pag magalit si Jesus, ayaw natin yun. Alam niyo ba kung paano magalit si Jesus? Yun ang topic natin next week. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your time na binigay mo sa amin. Thank you for this time to reflect, to sort out, para umalis kami doon sa kung nasan kami at tingnan namin kung nasan yung position namin right now sa iyo and sa people around us. Lord, may mga times may hirapan kami. And Lord, hindi lagi yung time na magiging okay kami. Dadating ang time, babagsak kami. Magfe-fail kami. But Lord, use every failure, every success, everything, all of us, for your glory. And use this church, Lord God, to be that church na ang magiging perspective is we will chase, we will pursue to be the best. Dahil ang motivation namin, hindi yung sarili naming fame, hindi yung sarili naming glory, hindi yung sarili naming comforts, Lord God. Dahil kaya namin yun i-give up, and help us, Lord God, to give all those things up. Help us, Lord God, to be the best sa kung nasan kami. Help us to bloom where we are planted. So that, Lord God, may align nila yung mga output na hindi kaya ng normal na tao. Dahil magagawa lang namin yun dahil kasama ka namin. So, Father, be that source of light for us. Because without you, hindi namin kaya. Always encounter us. Doon sa mga opportunities na binibigay ng church, yung mga night of prayer namin, yung worship time namin, yung mga magiging activities ng week-long prayer and fasting, Lord God, use those events mightily so that we can encounter you and we can sustain that relationship and that fellowship with you. We thank you, Lord God, for everything. In Jesus' name, amen.